Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3251 hanggang 3255. Matapos mahanap ng punong guro ang security guard ay sinigawan niya ang security guard dahil akala niya ay pagpapabiis sa tungkulin ng security guard, para pasukin ng mayabang at ignorante na bata ang kanyang opisina. Kung ayaw mong gawin, umalis ka dito. Hindi mo magagawa ng maayos ang maliit na bagay. Ano pa ba ang magagawa mo? Isang mga basura na marunong lang kumuha ng pera pero walang ginagawa. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa school. Simula ngayon, kapag naulit ang ganitong bagay, mawawala ka na sa paningin ko. Ang security guard ay hindi naglakas loob na magsalita, ngunit tahimik lamang na nakikinig. Kung tutusin, malaki ang kapangyarihan ng punong guro sa paaralan. Isang pangungusap na lang para tanggalin ang isang maliit na security guard. Pagdating mo sa opisina ko, huwag mo siyang pagsalitaan ng kalokohan. Ilabas mo na lang siya. Nang makitang hindi tumugon ang security guard, nagalit ang punong guro at sinabing, "Bingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig?" Mabilis na sinabi ng security guard, "Headmaster, alam ko na ang gagawin." Basura, basura. 2 beses pang ang pinagalitan ng punong guro ang basura, at halos naging mabangis ang kanyang ekspresyon. Pagdating sa pinto ng opisina, direktang itinulak ng punong guro ang pinto, sinabi sa seguridad, "Pumunta, kung siya ay maglakas loob na lumaban, bigyan mo ako ng isang aralin." Oo, alam ng security guard ang ibig sabihin ng principal. Gusto niyang ilabas ang galit gamit ang sariling mga kamay. Kung kaya niyang panatilihin ang kanyang trabaho ay nakasalalay sa kanyang kayamanan. Kaya walang awa din ang security guard. Dapat siyang magbigay ng isang mahusay na pagganap at ilabas ang kanyang pinakamalupit na paraan. Hanggat kaya niyang bigyang kasiyahan ang punong guro, magagawa niya ang lahat. Pumasok ang security guard sa opisina. May 3 tao sa opisina. Maliban sa Aaron at Chiyan, si Tian Changsheng ang pinakatulad ng isang magulang. Sa tingin ng security guard, dapat walang masama sa 2 bata. Tinataya na ang galit ng principal ay nagmumula sa nasa hustong gulang na ito. Matapos makumpirma ang kanyang ideya, dumiretso ang security guard sa Chan Changsheng. "Napakatapang mo kaya naglakas loob kang saktan ang punong guro." Sa mga salitang ito, direktang inaresto ng security guard si Tian Changsheng. Ang eksenang ito ay nagpatigil sa Aaron. Hindi niya akalain na haharapin ng security guard si Chan Changsheng. Masyadong matapang ang lalaking ito. Anong uri ng mga kahihinatnan ang kailangan niyang harapin si Chan Changsheng? Ano pa, hindi samipot ang tanga ng headmaster at hinayaan ang security guard na lumapit. Ano kaya ang mararamdaman ng punong guro kung alam niyang si Chan Changsheng ang hinuli ng security guard? "Anong ginagawa mo?" sabi ni Tian Changsheng sa malamig na boses. Hindi kilala ng security guard itong sikat na tao sa Yuncheng. Sa kanyang mga mata, sinaktan ng lalaking ito ang principal. Upang masiyahan ang principal sa kanyang pagganap, kailangan niyang turuan ng leksyon ang taong ito. "Anong ginagawa mo? Dapat kang maparusahan sa panggugulo sa opisina ng punong guro. Payo ko sa iyo na huwag lumaban. Kung hindi, mahiga ka na lang at umalis ngayon." Mga banta sa seguridad kay Chan Changsheng. Bilang bida sa insidenteng ito, biglang naging supporting actor si Aaron. Hindi niya napigil ang matawa. Hindi niya akalain na magiging ganito ang pangyayaring ito, pero kailangan kong sabihin na mas kawili-wili ang dula. "Kilala mo ba kung sino siya?"
Hindi makakatulong ang Aaron na paalalahanan ang security guard. Nakakainis ang itsura ng security guard. Kahit sino pa siya, ang principal's position ang pinakamataas sa school. Nanggugulo siya sa principal's office. Kailangan mo pa bang alalahanin ang kanyang pagkakakilanlan? Wala akong pakialam kung sino siya, munting kaibigan. Pinapayuhan ko kayong dalawa na umalis dito at huwag nang hintayin na gawin ko ito. Kung hindi kita matutulungan sa iyong maliliit na braso at binti. Sabi nung guard. Aaron mukhang itimas at mas makapal, sinabi, punong guro tao, alam niya kung ano ang iyong ginagawa. Lahat ng utos ng headmaster, kaya dapat aminin mo. Sabi nung guard. Tinansya ng punong guro na hindi niya alam na darating si Chan Changsheng, lalo pa na itinuring ng security guard si Chan Changsheng bilang isang manggugulo. Gayunpaman, dahil ang seguridad ay mula sa punong guro, ang punong guro ay dapat nasa labas. Hindi ka ba papasok at tingnan kung sino ang hinuhuli niya? Sumigaw si Arob sa labas ng opisina. Nakatayo sa labas ng pinto ang punong guro. Gusto niyang panoorin ang Aaron na pinaalis sa opisina. Siya ay nasa napakasamang mood at ayaw magsalita ng isang salita sa Aaron. Kaya pagkatapos marinig ang mga salita ni Aaron, pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Halika, sumama ka sa akin. Kapag lumaban ka, mawawalan ng silbi ang kamay na ito. Matigas na sabi ng security guard kay Chan Changsheng. Walang planong tumanggi si Chan Changsheng, ngunit ang lamig sa kanyang mukha ay parang hamog na nagyelo. Hindi niya kilala ang punong guro ng paaralang ito, ngunit sa kanyang maunlad na posisyon, marami siyang nakilalang may mataas na katayuan sa larangan ng edukasyon. Hindi niya inaasahan na ang isang punong guro ay maaaring maging walang batas. Alam mo bang walang regret na gamot sa mundo na dapat inumin? Sabi ni Chan Changsheng sa security guard. Ngumisi ang security guard. Hiniling sa kanya ng punong guro na gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Paano siya magsisisi? Kung hindi mo nasiyahan ang punong guro at nawalan ng trabaho, pagsisisihan mo ito. Don't threaten me. Walang kwenta. Kung manggugulo ka dito, dapat asahan mo ang mangyayari sa'yo. Sabi nung guard. Escort si Chan Changsheng palabas ng opisina. Ang punong guro ay nakatayo sa pintuan, ngunit hindi niya hinihintay ang Aaron, ngunit isang may sapat na gulang, na naging dahilan upang mausisa siya. Ang mga magulang ba ng batang lalaki ang lumapit? Kung ito ang kaso, maaari niyang ipasa ang kanyang galit sa magulang na ito, kaya hindi niya kailangang magkaroon ng parehong opinyon sa batang iyon. Bukod dito, masama at masungit ang ugali ng bata, na may kaugnayan din sa edukasyon ng pamilya. Ikaw ba ang magulang ng dalawang maliliit na bata na ito? Tanong ng punong guro kay Tian Changsheng. Dahil si Tian Changsheng ay naaresto, ang buong tao ay yumuko. Ngumisi ang punong guro sa proseso ng pagbangon ni Chan Changsheng. Kailangan mo pa bang makita kung sino siya? Sa Yuncheng, wala pa siyang nakikilalang makapangyarihang mga magulang, at mayroon siyang napakagandang relasyon sa kanila. Kahit na may mangyari talaga, sila lalapit para tulungan siyang malutas ito sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Dahil sa mga salik na ito kaya ang punong guro ay may mayayabang na ugali. Ikaw ba? Magkano ang timbang nito? Tinitimbang ba ako nito? They prosperous gnash teeth of say. Narinig ang tatlong salita ni Tian Changsheng, ang punong guro ay biglang tumingin kay Tian Changsheng, na nagpamanhid sa kanya. Heaven prospers. Sa kasalukuyan ng taong ito, hindi inaasahan ang araw na maunlad. Napaatras pa ang punong guro, na may napakakomplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Paano ito posible? Paano makikita si Chan Changsheng sa kanyang opisina nang walang dahilan? Natarante rin ang security guard na nakahawak sa kamay ni Chan Changsheng sa mga oras na ito. Bagamat isa lamang siyang security guard, alam din niya kung sino si Chan Changsheng sa Yuncheng. Umabot siya hanggang sa hulihin ang pinakamahalagang tao sa negosyo ng Cloud City. Paano siya magiging kwalipikadong atakihin ang ganoong kalaking tao? Walang malay ang security guard na pinakawalan si Chan Changsheng, nanginginig ang puso at atay, nanlambot ang mga binti at napaupo sa lupa. Nakipagkamay si Chan Changsheng, pero mabigat talaga ang kamay ng security guard. Kung hindi siya lalaban, mababali ang kamay niya. Tian Zhang, bakit ka nandito? Tanong ng punong guro kay Tian Changsheng sa nakanganga na boses. Si Tian Changsheng ay mukhang seryoso at marahas na sinabi, ang dalawang ito ay aking mga kaibigan. Boom!
Parang may spring thunder sa tenga ng headmaster. Ang dalawang maliliit na bata na ito ay mga kaibigan ni Chan Changsheng. No wonder naglakas loob siyang sumugod sa kanyang opisina ng mayabang. I'm sorry sa paraan ng pagsasalita niya. Siya ay may higit na mataas na saloobin. Ang sirang punong guro ay wala sa harap ng isang maunlad na kaibigan. Mr. Tian, I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Alam ng punong guro kung ano ang dapat niyang gawin sa unang pagkakataon. Maaari lang siyang humingi ng tawad para maging masyadong malayo. I'm sorry, gusto mo bang isipin na walang nangyari? Tanong ni Tian Changsheng. Ang pangungusap na ito ay halos ilagay ang punong guro sa impyerno. Kung gagawin ni Chan Changsheng ang responsibilidad, mawawala ang kanyang posisyon bilang punong guro. Bukod dito, hindi na siya magkakaroon ng paraan upang manirahan sa Yuncheng sa hinaharap. Mr. Tian, hindi ko talaga alam na kaibigan mo pala itong 2 taong ito. Kung hindi ko alam, wala akong kasalanan. Sana lagi akong bigyan ng pagkakataon ni Tian. Sabi ng punong guro, ibinaon ang kanyang ulo. Kahit na hindi niya tanungin ang opinyon ni Aaron, alam ni Tian Changsheng kung paano haharapin ang usapin at direktang sinabi, hayaan kong imbestigahan ka ng matataas na awtoridad. Kung hindi ka malinis, maghihintay kang matalo. Panipi. Ang mga binti ng punong guro ay tuwid at malambot. Siya ay halos isang tao na gamulong sa maputik na tubig. Paano siya magiging malinis? Bagaman ang kanyang paraan ng pagtanggap ng suhol ay nakatago, kapag ang mga tao mula sa itaas ay nag-imbestiga at nakapanayam sa kanya, lahat ng kanyang ginawa ay lalabas. Sa oras na iyon, natatakot ako na masentensyahan siya ng mahabang panahon. Tian Zhang, please give me another chance. Please give me another chance. Kinailangang lumuhad ang prinsipal sa harap ni Chan Changsheng, umaasang may ikabubuhay. Hindi ka karapat-dapat ng pagkakataon. Sabi ni Tian Changsheng sa malamig na boses. Sa isang panig, hindi nakialam si Aaron sa desisyon ni Tian Changsheng sa kahihinatnan ng usaping ito, dahil ito ang inaasahan niyang makita. Ang enrollment ng kaibigan ko, humanap ka ng ibang tutulong sa akin, may gagawin pa ako, mauna ka na. Sinabi ni Aaron kay Tian Changsheng. You can rest assured that she will be admitted tomorrow. Sinabi ni Tian Changsheng kay Aaron. Ang simpleng pag-uusap ng dalawa ay nagpatayo ng kanyang buhok nang marinig niya ito sa tenga ng punong guro, dahil halatang kinausap ni Aaron si Tian Changsheng sa tono ng pag-uutos, at natural na tinanggap ito ni Tian Changsheng. Naisip nito ang punong guro, sino ang batang ito? Maari pa niyang utusan ang isang malaking tao gaya ni Chan Changsheng. Pagkalabas ng paaralan, si Chi Yian, na naglalakad sa tabi ng Aaron, ay nagtanong, bakit mo gustong gawin ito? Para saan? Tumingin si Aaron kay Chi Yian sa nalilitong paraan. Mas madaling hayaang umunlad ang langit sa simula, ngunit hindi mo ito ginawa. Sinabi ni Chi Wai na kahit siya ay nakita na ang Aaron ay may iba't ibang layunin, dahil ang isang simpleng bagay ay naging komplikado, na dapat ay may iba pang mga layunin at dahilan. 3,000 liwanag ng ngiti, sinabi, kung sasabihin ko sa iyo, hulaan ko ang punong guro dito ay ganitong uri ng tao, nais na gawing mas malinis ang iyong kapaligiran sa pag-aaral, naniniwala ka ba? Para sa akin, seryosong tanong ni Chi Yian. Hindi sumagot si Han Sanchen sa unang pagkakataon, dahil ginawa niya ito para kay Su Yingxia. Nagkataon lang na nagkaroon siya ng ganoong pagkakataon para itaboy ang walang prinsipyong punong guro mula sa posisyon ng punong guro. May kilala ka bang ibang tao sa school? Tanong ni Chi Yian, dahil hindi sumagot si Aaron, tiyak na hindi niya ito ginawa para sa kanyang sarili, ngunit naunawaan din ni Chi Yian na hindi niya ito magagawa ng walang dahilan, kaya natukoy ni Chi Yian na may mga taong kilala ni Aaron sa paaralang ito, at malamang na hindi lang niya sila kilala. Marahil, ang taong ito ay napakahalaga sa kanya, at para lamang sa kadahilanang ito ay nagkakahalaga ng pag-aaksaya ng kanyang enerhiya. Malalaman mo mamaya, sabi ni Aaron. Si Chi Yian ay may pakiramdam ng pagkawala sa kanyang puso. Kung para sa kanya ang Aaron, matutuwa siya, pero sa totoo lang, wala itong kinalaman sa kanya, na hindi may iwasang magselos si Chi Yian. Pumunta siya sa Yuncheng para sa Aaron's sake. Matapos matanggap ang balita na aalis si Aaron sa Beijing, nahulaan kaagad ni Chi Yian na maaaring pumunta siya sa Yuncheng,
at nakipag-usap din si Chi Yian sa kanyang mga magulang tungkol sa pag-aaral sa Yuncheng sa unang pagkakataon. Si Chi Donglin at ang kanyang asawa ay orihinal na napakasalungat. Kung tutuusin, bata pa si Chi Yian, kaya hindi na kailangang pumunta sa Yuncheng para mag-aral. Higit sa lahat, walang nangungunang paaralan sa Yuncheng, na hindi masyadong kailangan para sa paglaki ni Chi Yian. Ngunit nang sabihin ni Chi Yian ang dahilan tungkol sa Aaron, pumayag si Chi Donglin. Iniligtas ni Han Sanchen ang pamilya Chi. Sa puso ni Chi Donglin, kung ang ganoong tao ay maaaring maging kanyang manugang, ito ang pinakamahusay. Kaya pumayag siya sa paghahangad ni Chi Yian sa pag-ibig, yan ba ang babaeng gusto mo? Tumanggi si Chi Yian na sumuko at nagtanong. Ang kanyang panloob na pabor ay nagtulak sa kanya na pumunta sa Yuncheng upang hanapin ang Aaron, kaya ang kanyang layunin ay napakalinis. Gusto niyang magkaroon ng iba't ibang relasyon sa Aaron. Ngunit ngayon, siya ay pinagbantaan, kaya dapat malaman ni Chi Yian kung sino ang kanyang kalaban. Ang tinatawag na, kilalin ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway, ay mananalo sa 100 laban. Sa tingin mo ba ay kailangan ng mga taong nasa ganitong edad ang pag-ibig? Sabi ni Aaron, kung sapat na mahuhusay na tao, hindi nila kailangang alalahanin ang kanilang edad. Sa tingin mo ba pumunta ako hanggang Yuncheng para lang mag-aral? Sabi ni Chi Yian. Sumakit ang ulo ni Aaron. Bago siya muling isilang, si Chi Yian ay direktang nagpahayag ng kanyang damdamin. Minsan niyang ipinahayag ang kanyang damdamin kay Aaron ng ilang beses. Hindi inaasahan pagkatapos ng muling pagsilang, si Chi Yian ay ganoon pa rin, at sa ganoong pagkakataon murang edad, hindi niya itinago. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!